Welcome sa Rightly Dividing the Word of Truth. Ang layunin po namin ay hindi makapanakit ng damdamin ng iba, kundi makapagturo ng karagdagang kaalaman tungkol sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng tamang paghahati. Magandang araw pong muli sa lahat. Ang pag-aralan po natin ngayon ay Rightly Divided bilang 12 na may pamagat na Ano ang dispensasyon? Mga talata, Efeso Kabanatang 3, Talatang 2. Kolosas Kabanatang 1, Talatang 15 at 16. Unang Korinto Kabanatang 9, Talang 17. Pangalawang Timoteo Kabanatang 2, Talatang 15. Katotohanan. Sa pag-aaral ng Biblia, madalas nating marinig ang salitang dispensation. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang salitang dispensation ay tumutukoy sa isang pamamahala o pangangasiwa ng ipinagkatiwalang layunin ng Diyos sa isang takdang panahon. Hindi ito nangangahulugang nagbabago ang Diyos. Hindi rin ito nangangahulugang iba-iba ang paraan ng kaligtasan. Sa halip, ipinapakita nito na ang Diyos ay may maayos na pagkakapahayag ng kanyang kalooban at layunin sa iba't ibang panahon. Sinabi ni Apostol Pablo, kung inyong narinig ang tungkol sa dispensasyon ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo. Efeso Kabanatang 3, Talatang 2. Ipinakikita ng talatang ito na may isang dispensasyon ng biyaya na ipinagkatiwala kay Pablo upang ipahayag sa mga Gentil. Right Division Insight. Ang pagkilala sa mga dispensasyon ay tumutulong sa atin na maunawaan kung bakit may mga utos at kapahayagan sa Biblia na ibinigay sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang grupo ng tao. Halimbawa, may panahon na ibinigay ng Diyos ang kautusan sa Israel sa pamamagitan ni Moises. Sa kasalukuyan, ipinahayag ng Diyos ang dispensasyon ng biyaya na inihayag sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Hindi nagbago ang karakter ng Diyos. Ngunit ayon sa kanyang karunungan, ipinahayag niya ang kanyang plano sa tamang panahon at sa tamang kapahayagan. Application. Ang pag-unawa sa dispensasyon ay tumutulong upang maiwasan ang pagkalito sa pag-aaral ng Biblia. Mas malinaw nating makikita kung bakit may mga talatang ibinigay sa Israel at mayroon ding mga kapahayagang ibinigay sa katawan ni Kristo. Kapag nauunawaan natin ito, mas lalo nating pinahahalagahan ang biyaya ng Diyos at ang ating pagkakakilanlan kay Kristo. Takeaway. Ang dispensation ay tumutukoy sa pamamahala ng Diyos ayon sa kanyang ipinahayag na layunin sa isang takdang panahon. Hindi nagbabago ang Diyos. Ngunit sa kanyang karunungan, unti-unti niyang ipinahayag ang kanyang plano ayon sa kanyang takdang panahon. Gospel Reminder. Ang pinakamahalagang mensahe ng Biblia ay ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Unang Korinto Kabanatang 15, Talatang 1 hanggang 4. Ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay tumatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan bilang kaloob ng biyaya ng Diyos. Paanyaya sa pag-aaral. Hindi namin hinihiling na paniwalaan ninyo ang aming sinasabi dahil lamang sa nabasa ninyo ito. Hinihikayat namin kayong buksan ang inyong Biblia at suriin ang bawat talatang nabanggit. Tularan natin ang mga taga-Berea na tinanggap nila ang salita ng buong pananabik at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung gayon nga ang mga bagay na ito. Gawa 17, 11. Naway ang ating pinakamataas na awtoridad ay hindi tradisyon, opinyon ng tao o denominasyon, kundi ang mismong salita ng Diyos na hinahati ng matuwid. Kung may mga tanong o nais ninyong pag-aralan pa, malugod kayong mag-iwan ng komento. Sama-sama nating saliksikin ang kasulatan sa espiritu ng biyaya, katotohanan, at pag-ibig kay Kristo. Kung nagustuhan po ninyo ang bedyong ito, please subscribe, like, and share. Sa inyo pong pananaw, ano po ba ang dispensation? Mag-iwan lang po kayo ng inyong komento sa comment section sa ibaba.